Magandang araw po sa inyong lahat. Okay, dito po muna tayo sa salitang even though, okay? So, ang even though po sa Tagalog ay kahit na. Ito pong even though maaari po natin gamitin kung tayo ay makikipag-usap sa formal na pamamaraan o informal na pamamaraan. Ang ibig ko po sabihin sa formal na pamamaraan ay gagamitin nyo itong even though kapag kayo ay nakikipagkomunikasyon patungkol sa paaralan, negosyo, o kaya sa gobyerno. O kaya pag gagawa kayo ng speech, formal po yon. Pag informal naman, kunyari kayo nasa bahay lang, kausap nyo yung pamilya nyo, o kaya nasa labas kayo, kausap nyo ang kaibigan nyo o kakilala nyo. Okay? So, maaari po natin gamitin ng even though. Sa Tagalog ay kahit na. Okay? Okay, ito naman pong although sa Tagalog ay bagamat, gayon man, o gayon paman. Ginagamit lang po itong although kapag nakikipag-usap po kayo sa formal na pamamaraan. Okay, makikitandaan na po. Ibig lang sabihin niyan, hindi natin to masyadong ginagamit pag nakikipag-usap tayo sa ating kaibigan. Dahil pag ginamit po natin yan, alam nyo na, pagtatawanan tayo ng ating kaibigan. Maaari po natin gamitin yan kung tayo nasa gobyerno kung saan ay gumagawa tayo ng speech. Di ba po ba? O kaya nasa paaralan na maintindihan nila kung bakit natin ginagamit yung mga salitang iyan. Okay? Pagkatapos naman po niyan, ito namang though sa Tagalog ay maski. Itong maski ginagamit po sa pakikipagkomunikasyon na sa pamagitan ng informal na pamamaraan. Ibig sabihin, maaari po natin gamitin ang though pag nakikipag-usap tayo sa ating mga kaibigan o kakilala na ang ating usapan naman ay hindi naman ganun kaseryoso na gumagawa ka ng speech o gumagawa ka ng business letter. Okay po? Kaya naman, ibinibigay ko lang sa inyo yung ideya na ang paggamit ng even though, although at though, meron po silang pinagbabasihan na formal at informal na pamamaraan sa pakikipagkomunikasyon. Kung hindi nyo po alam itong formal at informal, tapos makikipag-usap kayo sa inyong kaibigan, ang gagamitin nyo ay although, tapos ang pag-uusapan nyo naman ay hindi naman napaka-importante, medyo mapapaisip sa iyo yung kaibigan mong Amerikano kasi gumagamit ka ng bagamat, gayon man, gayon pa man, di ba? Pero kung gusto niyo maging safe sa paggamit, ito po ang inyong gagamitin lagi, itong even though, kahit na. Pwede sa formal at pwede rin sa informal na pakikipag-usap. Okay? Ngayon, alam nyo na sa Tagalog ang even though, although, at kung paano sila gamitin, kung dapat bang formal o informal, dito naman po tayo sa iba pang matututunan nyo sa tatlo, okay? Ito pong even though, although, at though, ang tawag po sa kanila ay subordinate conjunction. Ang ibig lang po sabihin niyan ay kung meron tayong mensahe, tapos gusto natin magdagdag ng iba pang ideya, maaari po natin gamitin ang even though, although, o though. Okay po. Ibig lang sabihin, ang even though, although, at though ay taga-konekta ng iba pang grupo ng mga salita na nagbibigay ng iba pang ideya sa ating mensahe. Okay po? Ngayon, may tinatawag na subordinate clause. Ito naman pong subordinate clause ay binubuo ng subordinate conjunction, alinman sa even though, although, o though. Okay? Tapos, meron na po siyang kasamang subject and predicate, yung ating subordinate conjunction. Kaya pag ganyan po ang sitwasyon, ang subordinate conjunction may kasamang subject and predicate, ang tawag po sa kanila ay subordinate clause.
Itong subject and predicate, ito yung sinasabi ko kanina na ideya na gusto mong isama sa ating mensahe sa pamagitan ng sa pamagitan ng tulong ng ating subordinate conjunction. Kasi 'di ba ang subordinate conjunction, siya yung taga-konekta ng iba pang ideya sa ating mensahe. Okay po? Tapos po, ito po kasing subordinate conjunction, meron pa po yung ibang salita na hindi lang po even though, although, o though. Okay, meron pa yung ibang salitang nakakabilang sa kanya. Pero pag ang ginamit nyo po ay even though, although, o though, ang gustong ipahayag po ng tatlong iyan ay ito po, makapagbigay ng salungat o kontrang ideya sa inyong ginawang mensahe. Okay? Makikitandaan na po. Kung ang mensahe nyo ay positibo, ang ideyang kasama sa tatlong ito ay negatibo. Pero kung ang inyo namang mensahe ay negatibo, ang daladala naman po nitong tatlong ito ay positibo. Ganun po. Lagi siyang nakakontra doon sa ating mensahe. Kung saan sila idadagdag. Okay? At maya-maya lang po ibibigay ko sa inyo yung mga halimbawa ng even though, although, at though para mas maliwanagan pa po kayo. Tapos po, pagdating naman po sa kung gusto nyo magbigay diin doon sa ideya na sasabihin nyo na kung saan ay idadagdag nyo doon sa inyong mensahe, even though po ang inyong gagamitin. Kunyari, nag-e-expect kayo na mangyayari dapat ay ganito, pero hindi naman ganun na nangyari. Pinakamagandang gamitin po na salita ay itong even though para nararamdaman po noong inyong kausap. Okay, na yung pagkakontra nyo doon sa mensahe kung saan ay idadagdag nyo yung panibagong ideya kasama itong even though natin. Okay po? Ngayon naman po, ibibigay ko sa inyo yung tamang posisyon o kung saan dapat i-position po yung ating subordinate conjunction. Okay, dito po muna tayo sa unang pattern kung saan ay maaari po nating ilagay sila sa unahan. Okay po? Ito po yung pattern. Subordinate clause po muna. So, ito po ay binubuo ng subordinate conjunction. Alin man doon sa tatlo. Tapos, idadagdag po natin yung clause. Okay? Na yung clause po ay binubuo ng subject and predicate. Ang halimbawa po ng clause ay ito. Siya ay bulag. Itong siya, yan yung subject pinag-uusapan. Itong ay bulag, yan naman po yung predicate na kung saan ay merong sinasabi sa ating pinag-uusapan. Ang tawag po sa kanila ay clause. Okay? Pero, tatawagin po natin itong siya ay bulag bilang dependent clause kasi sinamahan po natin ng subordinate conjunction. At ito nga po yung subordinate conjunction natin, itong even though, kahit na. Okay po? Kaya po tinawag na dependent clause po itong subordinate clause natin kung saan ay binubuo po ng even though at saka ng subject and predicate na he is blind. Kasi po, tingnan nyo sa Tagalog, kahit na siya ay bulag, kung mapapansin nyo, pag sinabi ko sa inyo, itong kahit na siya ay bulag, may kulang sa ideya. Di ba po ba? At dahil sa kulang siya sa ideya, kailangan niya pa ng ibang grupo ng mga salita na tutulong sa kanya para makumpleto yung ideya niya. Kaya ibig sabihin niyan, dumidepende siya sa iba pang grupo ng mga salita para makumpleto yung kanyang ideya. Kaya tinawag na dependent clause. Okay? Kung tutuusin, ito pong clause ay maaring mapag-isa. Kung hindi sana natin ikinonekta o sinamahan ng subordinate conjunction na even though. Tingnan nyo, siya ay bulag. Pag sinabi ko sa inyong siya ay bulag, naintindihan nyo na lubos. Pero dahil sa meron siyang kasamang kahit na, nagkukulang bigla yung ideyang gustong iparating natin do sa ating kausap. Kahit na siya ay bulag. Tingnan nyo, parang may kulang. Diba? Kaya ang tawag po dito ay dependent clause. Okay? Dumidepende pa sa iba pang ideya para makumpleto yung kanyang gustong ibigay na ideya.
Okay? Ngayon, alam nyo na itong subordinate clause at ibig sabihin ng dependent clause. Bali, ang subordinate clause po, maaari din natin tawagin na dependent clause. Okay po? So, pagkatapos po ng subordinate clause, ang isusunod natin ay comma. Okay? Makikitandaan na po. Ha? Kapag ilalagay nyo yung subordinate clause sa unahan, ang isusunod nyo, pagkatapos nyo ilagay yung subordinate clause, ay comma. Okay? Sumunod po sa comma ay independent clause. Ibig naman sabihin ng independent clause, kaya niyang mapag-isa. Yung ideyang ibinibigay niya ay kompleto, maintindihan ng kausap nyo. Tingnan nyo ito. He is a good pianist. Siya ay isang magaling na pianista. Kung maririnig yan ng kausap nyo, naintindihan kayo ng lubusan. Pero pag ito lang, kahit na siya ay bulag, kulang. Kaya dumidepende pa siya dito sa salitang siya ay isang magaling na pianista para maibigay niya yung ideyang gusto niyang ibigay nitong kahit na siya ay bulag. Okay? So, punta na po tayo dito sa ating halimbawa. Even though, kahit na, subordinate conjunction, plus a clause, di ba? He is blind. Siya ay bulag. Comma, comma. Di ba? Tapos yung independent clause natin, kung saan ay binubuo ng subject and predicate din. Pero kaya niyang mapag-isa kasi pag sinabi natin, naintindihan ng kausap natin ng lubos. Okay? Siya, is a good pianist. Ay isang magaling na pianista. Predicate ito ha. Itong ay isang magaling na pianista, predicate. Ang subject natin ay siya. Kaya yan ay clause. Okay? Na ang uri ng pagka-clause niya ay independent. Kasi kaya magbigay ng lubos na ideya. Tapos itong isa, dependent clause, hindi kayang magbigay ng lubos na ideya. Dumidepende siya sa independent clause. Okay po? So, ang ibig lang po sabihin, pag gumamit tayo ng even though, kung saan ay kasama siya sa subordinate clause, nangangailangan tayo magdagdag ng independent clause. Yun lang ang gusto ko sabihin sa inyo dyan. Para makompleto yung ideya na gustong ibigay ng subordinate clause natin. Okay po? At kung mapapansin nyo, dito sa ating subordinate clause, ang ipinaparating niya ay negatibo. Di ba? Kahit na siya ay bulag. Samantala dito sa mensahe natin, kung saan idinagdag yung ating subordinate clause, positibo naman. Siya ay isang magaling na pianista. So, kung mapapansin nyo, ang ibinibigay ng ating subordinate conjunction na even though dito ay negatibo. Okay? Tapos yung mensahe natin ay positibo. Pero pwede rin ang dalhin minsan ng ating subordinate conjunction ay positibo, pero yung mensahe na kung saan siya idadagdag, dapat negatibo naman. Laging baliktaran. Laging, ang dala-dala po noong subordinate conjunction natin o subordinate clause ay laging kontra doon sa mensaheng pagdadagdagan natin. Okay po? Pwedeng paltan po natin to. Itong even though, pwede ring maski. Maski na. Kunwari, maski na siya ay bulag. Pag maski, ang ginagamit po natin ay though. Tapos pag gayon pa man, although naman yun, pwede rin. Diba? Bagamat man siya ay bulag, although naman yun. Okay? Nasa inyo na yun kung alin ang gusto nyo gamitin sa tatlo. Okay po? Dito naman po sa pangalawang pattern, maaari po natin ilagay sa gitna yung tatlo. Okay? So, independent clause po muna. Tapos hindi na tayo maglalagay ng comma. Subordinate clause po agad ang kasunod. Ito po ang halimbawa. Okay? Ibig ko sabihin, nasa gitna po yung ating subordinate clause. Okay? Ang nauna na ngayon ay independent clause. Binaliktad na natin. Okay? Tingnan nyo. He is a good pianist. Yan yung independent clause natin. Tapos, nasa gitna na yung ating subordinate conjunction na kasama yung kanyang kaparehang clause. Okay? Na he is blind. Okay? Kung mapapansin nyo. Maaring ang ilagay nyo dyan ay though, even though, saka although. Okay?
So, ito ang halimbawa. Siya ay isang magaling na pianista. He is a good pianist. Tapos, maski, though, he is blind. Siya ay bulag. Okay? So, may kitanda na lang po yung pattern natin. Okay? Okay. Dito naman po tayo sa though. Ito pong though, napakaraming gamit po nito. Okay? At matutuwa po kayo pag natutunan nyo. Ang though po ay, dito muna tayo sa A. Pwede pong iposisyon natin ito sa hulihan ng ating mensahe. Okay? Pag ipinosisyon po natin sa hulihan, itong though, sa Tagalog po, ay ito ang mangyayari. Na lang, nga lang, o kaya maski ganun. Maya-maya lang po, ibibigay ko sa inyo yung halimbawa para makita nyo. Okay? Pag inilagay nyo sa gitna ang though, ang ibig sabihin naman po niyan ay kaya nga lang, yan lang. Okay? Pero ang though po, hindi na natin gagamitin bilang subordinate conjunction o conjunction, hindi na. Gagamitin na natin ang though bilang adverb. Okay? Kaya nakalagay dito, gagamitin natin isa na ng adverb at hindi na isang subordinate conjunction. Ibig sabihin, pag ginamit natin ang though bilang adverb, wala na siyang kasunod na clause. Wala nang kasunod na subject and predicate. Okay? Mag-isa na lang siya. Okay po? Tapos, itong interjection, ibig lang sabihin, ipoposition, siya ay ginagamit para tagapamagitan ng dalawang mensahe. Yun naman ang ibig sabihin ng interjection. Okay? So, punta na tayo sa ating halimbawa para mas maliwanagan pa po kayo. So, itong though, maaaring gamitin na conjunction, katulad doon sa katatalakay lang natin kanina, at ngayon naman bilang adverb. Okay? Ang though na conjunction, kailangan ng subject and predicate. Samantala, yung though na adverb, mag-isa lang siya. Okay po? Wala siyang kaparehang subject and predicate. Okay? Okay, dito na po tayo sa ating halimbawa. Siya ay isang magaling na pianista. Ito po yung ating independent clause. Ito po yung mismong mensahe natin. Tapos, ang idadagdag syempre natin ay yung kontra dito sa mensahe natin ito. Okay? Kung saan ay kasama yung ating adverb na though. Hindi na conjunction. Kasi kung mapapansin nyo yung though natin, wala nang kasunod na subject and predicate. Okay po? So, idagdag na po natin. Ngunit, yet. Pag gumamit nga pala kayo ng ngunit o kaya pero, maglagay po muna kayo ng comma. Okay? Pagtatapusin nyo na yung independent clause natin. Pagkatapos ng independent clause natin, tapos ang isusunod nyo ay ngunit o pero, maglagay kayo ng comma bago nyo ilagay yung ngunit o pero. Yung pero po, but sa English, okay? B-U-T. Okay? So, pagkalagay natin ng ngunit o yet, saka pa lang natin ilalagay yung ating impormasyon na kontra doon sa ating mensahe. He is blind. Siya ay bulag. Pagkatapos po noon, saka pa yung ating adverb na though, nga lang, o kaya maski ganun. Okay? At malalaman nyo naman po talagang yung though ay dapat nasa hulihan kasi makikita nyo naman sa ating Tagalog. Itong nga lang at maski ganun, talagang inilalagay po yan sa hulihan ng ating mensahe pag tayo nagtatagalog. Di ba po ba? Pagkatapos naman po, dito naman tayo sa pangalawa. Ito po yung ating independent clause. May nagtatanong sa inyo. Okay? Hindi galing sa inyo yung independent clause, kundi sa iba. Do you need a ballpen? Kailangan mo ba ng ballpen? Yan yung positibo. Diba? Na parang bibigyan kayo ng ballpen o kaya nag-o-offer sa inyo ng ballpen para meron kayong magamit. Diba? Na ballpen. Ito naman ang sinabi mo kung saan ay kontra sa kanyang offering ng ballpen. No, hindi. I don't need a ballpen. Di ko kailangan ng ballpen. Thanks. Salamat na lang. Yung na lang po dito, yan yung though. Okay? And pag gagamit nga pala kayo ng thanks, comma, bago mag-though. Yun ang makikitandaan po. Okay? Yun kasi ang tama. Okay?
Tapos po, kung may magtatanong, bakit nagkaroon ng comma yung na lang pagkatapos ng things? Ganito po ang style niyan. Pag isa lang po yung words na ginamit nyo, bago mag-do, may comma. Pag kompleto po yung inilagay, katulad nito, siya ay bulag. Nasaan na yun? He is blind. Tingnan nyo kompleto. Diyan po, maaari tayong hindi maglagay ng comma. Okay? Yun po ang dahilan. Okay? So, yun yung technique. Okay? Dito naman po sa pangatlo, ang gamit po ng ating do ay interjection, tagapamagitan sa dalawang impormasyon. Okay? So, ang una nating impormasyon ay positibo, yung independent clause. Okay? I have a solution. Tapos, first, ang first kasi sa Tagalog muna. Okay? Though, yan, kumbaga mapapansin nyo, nasa gitna siya. Siya yung tagapamagitan sa dalawang impormasyon na positibo at negatibo. Okay? So, I have a solution. May solution ako. Tapos yung first, mamaya pa natin isasalin sa Tagalog yan kasi yun yung tama. Yung do muna. Kaya nga lang, may solusyon ako. Kaya nga lang, I need your help. Kailangan ko ng tulong mo muna. Yun yung first. Kung mapapansin nyo, siya yung namamagitan sa positibong mensahe at saka sa negatibong mensahe. Okay? So, ginamit uli natin itong do bilang adverb. Okay? Na sa Tagalog naman ay kaya nga lang. Okay? At makikitandaan pag gumamit tayo ng kaya nga lang, laging nasa gitna yan at pagkatapos ng salitang kaya nga lang, maglalagay tayo ng comma. Saka pa natin isusunod yung ating impormasyon na dapat isunod. Okay? So, tapos na po tayo sa aralin. Sana pag-aralan nyo na maigi dahil talagang pinaghirapan ko po yan para sa inyo. And maraming salamat nga pala po kila Sir Hat Papsi, kila Ma'am Helen Bongad from Bicol, at sa iba pang subscribers natin na laging nandyan. Maraming salamat po talaga sa mga nagsasubscribe, naglalike, nag-share, nagko-comment ng ating channel. Thank you po sa tiwala. Thank you po muli and good day po muli sa inyong lahat.